Hey mga brods, after nga makuha ng TNT tropang 5G, ito pong sina Jordan Heading at ito pong si Mike Nieto, mga kabrods, ay hindi pa nga sila tapos dahil ang focus ngayon ng TNT tropang 5G ay Championship or Grand Slam. Kaya ito mga kabrods, balak naman ng TNT tropang 5G ay i-trade. Ito nga pong si JP Eram. Yes mga brods, alam din naman natin na ito pong si JP Eram, one of the best big man din ito na nangyari dito sa TNT. Kaya nga 'di ba ilang kampyonato na rin ang naibigay neto sa TNT tropang 5G kahit sabihin natin may attitude yan. Pero ito nga pong si JP Eram ay pinag-iisipan pa ito ng TNT tropang 5G mga brods kung bibitawan nila dahil alam nga natin na may attitude dito at ito nagkakaroon pa rin ito ng attitude problem hanggang ngayon kahit naman last season dito sa championship round nila palagi. So yun nga, medyo nahihirapan din ng TNT mag-adjust sa ganon dahil imbis na nakakahabol nga sana at nakakapaglaro ng komportable yung TNT tropang 5G ay nagkakaroon pa ng mga technical, nababawasan pa sila ng puntos, nagkakaroon ng extra basket sa kalaban. So pinag-iisipan din ito ng TNT pero in the end, nabibigyan din naman ni Eram ng panalo ang TNT. Pero mabigat-bigat kasi ang plano ngayon ng TNT tropang 5G na iti-trade nila si Eram pero meron silang kukuning big man at interesado sila sa big man na ito kung saan ay dati na rin nilang player ito mga kabrods. Sabi nga nila hindi pa tapos ang TNT, hindi pa tapos ito sa pagtitrade ngayon dahil papasok na tayo ng playoffs round at ito ang dami na nga mga trade pendings dito sa table ni Kume Willie Marshall dahil syempre hindi rin magpapahuli ang mga SMC dyan. Kaya ito mga kabrods, ang bala kasi neto ng SMB ay kunin nga ito pong si Mo Tautuwa. Syempre sino ba namang hindi makakatanda kung talagang avid TNT fan ka simula nung dyan pa si Roy Rosario at si RDO naabutan mo ito pong prime Mo Tautuwa sa TNT tropang giga. Yes mga kabrods, sa talk and text mas nakilala nga dito si Mo Tautuwa bago ito nakilala ng mga Northport at bago nakuha ng SMB mga kabrods. Dito nga siya mas nahasa, dito siya nagamit ng maayos ni Coach Chot Reyes. Kaya nga mga kabrods, gusto ring ibalik ito ng TNT dahil bukod nga sa wala rin naman itong masyadong attitude, hindi nga hamak na mas matigas nga ito kay JP Eram. So i-risk nila yung championship experience ni JP Eram para lang dito kay Mo Tautuwa. Pero syempre, hindi rin naman basta-basta, may championship experience din naman si Tautuwa sa SMB nga lang. Pero syempre, matagal na itong nakasama at nakatrabaho ni Coach Chot Reyes. Alam na nila kung paano gamitin ito pong si Mo. Kaya ito, inaalis kasi ng TNT yung mga may attitude dyan. Kaya nga diba si Mikey Williams, bigla nilang trinade ito sa Converge at pinalit yung mas mabait na Jordan Heading. Kaya nga ito pong si Eram naman na medyo may attitude nga, ipapalit nga daw na mas mabait na Mo Tautuwa naman na matagal na nilang nakasama. At syempre si Mo, hindi naman basta-bastang player yan. Kahit ganyan yan mga kabrods, parang import yan. Dahil meron nga rin itong tira sa tres, may laro sa ilalim. Ikaw ba naman, araw-araw mong kapraktisan sa ilalim si Junmar Fajardo da Kraken, hindi ka pa ba lalakas niyan? Tapos may perimeter din, ang ganda rin ng depensa. Kumbaga para ka nang merong import sa iyong kupunan, 'di ba? Mapa All Filipino Cup or Import Conference pa man 'yan. Kaya nga ito, mga kabrods, pinag-iisipan din ito ng SMB kung magiging worth it naman sa kanila si JP Eram, mga kabrods. Dahil syempre, Mo Tautuwa na 'yan Pero JP Eram okay rin naman kahit papaano. Malay natin mas fit si Eram sa SMB at mas fit naman yung Tautuwa sa TNT tropang 5G ngayong panahon mga kabrods. Kaya ikaw mga brods, sa tingin nyo ba papayag ang SMB dito na gustong kunin ng TNT si Tautuwa para kay JP Eram? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods at isa natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Eto na nga, alam din naman natin na kakakuha lang ng TNT kana Heading at ito pong kay Mike Nieto pero hindi pa nga sila tapos. Mga kabrods, sabi nga nila hindi pa tapos ang TNT dahil balak nga rin kunin pala ng TNT
ay ito pong si Jamie Malonzo. Yes mga kabrod, si Malonzo ng Barangay Nebra, San Miguel. Yes, alam din naman natin ng SMC at MVP Group, matagal na itong rival talaga dito sa PBA simula mid-2000s dahil sila lang din naman ang naglalaban dyan. Kaya nga ito pong mga kabrod, si Jamie Malonzo naman ang target ng TNT Tropang 5G para naman makakuha ulit nila yung pinaka-inaasam-asam nilang Grand Slam. Diba nga talagang ang TNT ngayon nagme-make move na. Diba sabi ko nga, imbis na itengan na lang nila si Michael Williams, why not gamitin nila itong trade asset? Ito, nangyari na. Nakuha na ng Converge ito, tapos si Jordan Heading naman ang nakuha nila, di ba? So, mayroon silang kapalit agad. Kaya ang TNT hindi pa tapos once na makuha naman nila si Jamie Malonzo. Matagal na nga ito mga kabrods, nung simulang nasa Northport Batampier pa, ito pong si Jamie. Kaso nga lang, biglang sumulpot ang Barangay Nebra San Miguel na alam din naman nating farm team ito ng Northport, kaya hindi nila makuha-kuha. Pero ngayon, ito pong TNT, sa ganda ng nilalaro, sa ilang taon na ring nagkakampyon ng 2 years straight mga kabrods, ito, gusto pa rin nilang magpalakas ng magpalakas. Dahil alam nila, ang laking tulong ni Jamie Malonzo sa kanila mga kabrods. Dito nga sa Nebra, alam natin di masyadong nagagamit dahil inconsistent nga si Jamie. May maganda, may pangit din ang kanyang laro. Pero ang TNT mga kabrods, guess what? Meron naman silang offer sa Nebra para naman hindi sila maboring sa negotiation na ito. Dahil balak ang offer ng TNT Tropang 5G, ito pong si Bobby Ray Parks Jr. Dahil balita nga na ito po kasing si Bobby Ray ay babalik na nga rin ng Pinas mga kabrods. So kapag bumalik ito ng Pinas, saan naman ito yung rights niya? Syempre sa TNT pa rin mga kabrods. Di ba nga dito siya inalis ng TNT? Parang nangyari lang kay Mikey Williams, pero ang maganda kay Parks, na-release siya dito. Kaya ito nag-Japan, napunta ng Nagoya, hanggang ngayon napunta naman ng Osaka Evesa mga kabrods sa Japan. Kaya ito, gusto rin kasing umuwi ni Parks dahil nandito rin ang kanyang mga mahal sa buhay. Kaya gusto rin niyang maglaro rin kahit papano sa Pinas if ever magkaroon ng offer na mataas. Kaya ito mga kabrods, gusto nga i-offer ng TNT ito para naman hindi magiging awkward na naman sa kanila, dahil imbis na ipabalik nga dati si Mikey Williams na may kasalanan sa kanila, trinade agad kay Jordan Heading, di ba? Kamakailan lang. Kaya yan din yung gagawin nila kay Parks. Imbis na maging awkward na ibabalik nila na meron pang samaan ng loob ang dalawang parties, why not ganito rin ang gawin nila kay Parks? Trade din agad mga kabrods. Kaya ito, gusto nga nilang i-offer si Parks kay Jamie Malonzo, pero hindi na lugi ang Ginebra dito. Dahil dati pa yon yung Parks na may attitude. Dahil ngayon, ibang-iba na si Parks mga kabrods. Baka nga panalo pang Ginebra dito Dahil ang ganda na experience ni Parks sa Japan, at isa pa dito, isa siya sa mga scorer ng Osaka at Nagoya. Mas nag-improve na Parks, mas lumakas, at ito, gumanda pa yung kanyang attitude. Tapos simula nung nagkaroon pa siya ng girlfriend na celebrity na si Miss Zainab Harake sa Pinas, mas naging mabait na si Parks lalo mga kabrods. Straight ballin, focus sa laro at focus din sa mga anak, at nakuha pa niya at na-absorb niya yung ugali ng mga Hapon. Kaya win-win situation lang kung mangyayari ito mga brods. Kaya sa tingin nyo mga kabrods dapat bang tanggapin ng Ginebra yung offer ng TNT Tropang 5G? Parks to Ginebra at Malonzo to TNT Tropang 5G. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods. Isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.